Hindi makapaniwala si Ethan sa tanawing bumungad sa kanya. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, na dahan-dahang huminto sa tapat ng katabing bahay, tila may isang kutsilyong humiwa sa kanyang dibdib. 3 buwan. 3 buwan siyang nawala para sa isang business deal sa Europa na magdadala ng milyon-milyon sa kumpanya. Pero ito ang uuwi ang eksena. Ang kanyang 6 na taong gulang na anak, si Sophie, ang kanyang nag-iisang prinsesa, ay nakatayo sa labas ng gate ng kanilang kapitbahay. Hawak ang isang maliit na plastic bag. Nanginginig ang mga mumunting kamay nito habang iniaabot sa matapang na ginang na nakapamiwang sa harapan niya. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang babalik dito, di ba? Halos araw-araw ka na lang nandito para manghingi ng tira-tira. Wala na, naubos na, umalis ka na. Sigaw ng ginang. Nakayuko lang si Sophie. Ang buhok nitong dapat sanay nakatali nang maayos ay magulo. Ang damit na suot nito ay lukot at tila may mantsa. Hindi niya makita ang mukha ng anak, pero alam niyang umiiyak ito. Naramdaman ni Ethan ang pag-init ng kanyang dugo. Ang lahat ng pagod mula sa mahabang biyahe ay biglang naglaho, napalitan ng isang nagngangalit na galit na hindi niya kailanman naramdaman. Walang imik niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos na tumama sa semento ay tila isang putok ng baril sa tahimik na hapon. Napalingon ang ginang. Nanlaki ang mga mata nito nang makilala siya. Biglang nagbago ang anyo ng mukha nito. Mula sa pagiging mataray ay naging aligaga. Sir Ethan! Kararating niyo lang po? Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harap ni Sophie. Sophie, anak, halos pabulong niyang sabi. Dahan-dahang nag-angat ng mukha si Sophie. Puno ng luha ang mga mata nito. Nang makita siya, lalong bumuhos ang mga luha nito at walang salitang yumakap sa kanyang leeg. Mahigpit na mahigpit, binuhat niya ang anak. Napakagaan nito. Tila nabawasan ito ng timbang. Naamoy niya ang buhok nito, walang amoy ng shampoo na pambata na dati niyang nakasanayan. Binalingan niya ang kapitbahay at sa isang tingin lang na puno ng yelo, napayuko ito at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Dinala niya si Sophie pabalik sa sasakyan. Isinara niya ang pinto at sa unang pagkakataon, napansin niya ang laman ng plastic bag na hawak pa rin ng anak. Mga tinapon na piraso ng tinapay at kaning lamig. Tinanggal niya iyon sa kamay ng anak at itinapon sa sahig ng sasakyan na may halong pandidiri at sakit. Katahimikan, iyon lang ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan habang tinatahak nila ang maikling daan patungo sa kanilang sariling gate. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela, hindi dahil sa pagod, kundi sa galit na pinipigilan niyang sumabog. Matalim ang kanyang paghinga. Walang imik si Sophie sa tabi niya. Nakayuko pa rin. Tila takot gumawa ng kahit anong ingay. Ang katahimikang yun ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Isang katahimikan na nagsasabi ng mga kwento ng pag-iisa at kapabayaan. Nang bumukas ang malaking gate ng kanilang mansyon, pumasok ang sasakyan sa loob ng malawak na driveway. Ang malaking bahay, ang kanilang paraiso, ay nakatayo pa rin ng buong pagmamalaki. Isang perpektong larawan sa labas. Ngunit pagbukas pa lang ng pinto, isang amoy ang sumalubong sa kanila. Amoy ng pinaghalong alak, luma at kalungkutan. Napatigil si Ethan sa bungad. Ang dating makintab na sahig na gawa sa marmol ay malagkit at may mga mantsa. Ang mga bote ng alak, ang iba'y walang laman. Ang iba'y nakahiga, ay nagkalat sa sala na parang mga sundalong natalo sa isang digmaan. Ang mga una ng mamahaling sofa ay nasa sahig. May mga plato ng tirang pagkain sa sentro, ang iba ay may amag na. Ang buong lugar ay sumisigaw ng kapabayaan. Para siyang pumasok sa isang abandonadong bahay, hindi sa isang tahanan. Anak,
Dito ka lang muna sa tabi ni Papa, okay? Mahinahon niyang sabi kay Sophie. Hinawakan ang kamay nito. Tumangulang ang bata. Lalong humigpit ang kapit sa kanya. Iginala ni Ethan ang kanyang paningin. Hinahanap ang asawa. At doon, sa gitna ng lahat ng kalat, natagpuan niya ito. Natutulog o mas tamang sabihing nakahandusay sa sofa si Marianne. Ang kanyang asawa na laging ayos, na laging perpekto ang buhok at makeup, ay nakasuot lang ng isang maruming silk robe. Magulo ang buhok nito at may bakas ng natuyong luha o alak sa kanyang pisngi. Sa sahig, sa tabi niya, ay isang basyo ng bote ng whiskey. Tinitigan siya ni Ethan. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagmamahal na dati niyang naramdaman. Nawala ang lahat ng tiwala. Ang natira ay isang malamig na kawalan. Nilapitan niya ito at marahas na inalog sa balikat. Marianne, gumising ka. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Nag-focus ang paningin nito sa kanya at walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Walang gulat. Walang pag-aalala. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi nito. Nakauwi ka na pala, sabi nito sa isang paos na boses. May dala ka bang pera? Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang huling piraso ng anumang pag-asang may natitira pang ayusin sa kanila ay biglang nagkadurog-durog sa tanong na yon. Hindi, kumusta ang biyahe mo? Hindi, na-miss kita. Kundi, may dala ka bang pera? Naramdaman ni Ethan ang paghigpit ng yakap ni Sophie sa kanyang binti. Ang mumunting katawan nito ay nanginginig. Pera? Ulit niya. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsik. Iyan ba talaga ang unang itatanong mo sa akin? Pagkatapos ng 3 buwan, tumawa ng pagak si Marianne. Sinubukan nitong tumayo, ngunit nawalan ito ng balanse at napaupo muli. Bakit? Ano bang dapat kong itanong? Siyempre, kailangan ko ng pera. Maraming bayarin, Ethan. Alam mo yan. Nakita ko si Sophie, diretsang sabi ni Ethan, at sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng anak, nagbago ang timpla sa silid. Nakita ko ang anak ko na namamalimos ng pagkain sa kapitbahay. Biglang nawala ang pagkalango sa mga mata ni Marianne. Napalitan iyon ng pagkataranta at pagkatapos ng depensa. Iyon. Ang OA naman ng kapitbahay na yon. Nakikipaglaro lang ang bata, Ethan. Ginagawa mong big deal ang lahat. Nakikipaglaro? Tumaas ang boses ni Ethan. Hindi na niya napigilan. Tinatawag siyang pulubi. Marianne! Nanginginig siya sa takot. At anong nangyari sa bahay na ito? Sa'yo? Lasing ka na naman. At doon na nagsimula ang mga luha ni Marianne. Mga luhang sanay na si Ethan. Dati, ang mga luhang yan, ang kanyang kahinaan. Ngayon, wala na siyang maramdaman, kundi pandidiri. Kasalanan mo ito, Ethan. Humagulgol ito. Lagi kang wala. Iniwan mo ako dito mag-isa. Hindi mo alam kung gaano kalungkot, kung gaano kahirap. Ito lang ang naging paraan ko para makalimot. Paraan para makalimot? Sigaw ni Ethan pabalik. O paraan para ubusin ang perang pinaghirapan ko? Nasaan ang allowance nyo? Ang pera para sa pagkain? Saan mo dinala, Marianne? Isinugal mo na naman ba? Sa pag-angat ni Marianne ng boses, napansin ni Ethan ang biglang pagkurap at pag-atras ni Sophie sa likod ng kanyang mga binti. At doon, sa ilalim ng dim na ilaw ng sala, nakita niya ito. Isang maliit, bilog, at manilaw-nilaw na pasa sa braso ng kanyang anak. Biglang tumahimik ang mundo ni Ethan. Nawala ang mga sigaw ni Marianne. Nawala ang amoy ng alak. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang markang iyon sa balat ng kanyang prinsesa. Ang ebidensya ng kapabayaan na hindi na niya kayang palampasin. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay wala ng galit. Ito ay malamig,
Pinal. Tapos na tayo, Marian. Natigilan si Marian sa pag-iyak. Anong sinasabi mo? Sabi ko, tapos na tayo. Ulit niya, bawat salita ay mabigat at may diin. Aalis kami ng anak ko. Dito ka na sa paraisong binuo mo. Yumuko siya at binuhat si Sophie. Anak, kukuha lang tayo ng mga damit mo. Tapos aalis na tayo dito, okay? Tumango si Sophie. Isinubsob ang muka sa kanyang leeg. Hindi. Hindi ka pwedeng umalis. Sigaw ni Marian. Sinusubukang habulin sila paakyat ng hagdan. Hindi mo pwedeng kunin sa akin si Sophie. Ako ang ina niya. Hindi lumingon si Ethan. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-akyat. Pumasok sa kwarto ni Sophie. Mabilis niyang kinuha ang isang maleta at walang tinging inilagay ang mga damit, mga laruan, at ang paboritong kumot ng anak. Sa labas ng pinto, patuloy ang pagwawala ni Marian. Sinisira mo ang pamilya natin, Ethan. Maririnig mo ako. Pagsisisihan mo ito. Hindi ko ibibigay sa'yo si Sophie. Sige, umalis ka. Pero babawiin ko siya. Tandaan mo yan. Babawiin ko siya at lahat ng pera mo. Isinara ni Ethan ang maleta. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kwarto. Ang dating masayang silid na ngayon ay parang kulungan. Binuhat niya muli ang anak, hawak sa isang kamay ang maleta, at nilagpasan niya si Marian sa pintuan na para bang hindi niya ito nakikita. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya lumingon. Nang marating nila ang sasakyan at mailagay ng maayos si Sophie sa upuan, mabilis niyang pinaandar ito palayo sa bahay na yon. Sa rearview mirror, nakita niya si Marian na nakatayo sa may pinto. Hindi na sumisigaw. Nakatingin lang ito sa kanilang papalayong sasakyan. Nang tuluyan na silang mawala sa paningin nito, bumalik si Marian sa loob ng bahay. Ang mukha niyang puno ng luha kanina ay biglang naging blangko. Pagkatapos, naging isang maskara ng purong galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang isang numero sa contacts. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses niya ay walang bakas ng pag-iyak. Ito ay malamig at puno ng lason. David, sabi niya. Nalaman na niya. Plan B. Ang katahimikan sa loob ng penthouse suite ay isang malaking ginhawa kumpara sa kaguluhan na iniwan nila. Dinala ni Ethan si Sophie sa isa sa kanyang mga private properties. Isang lugar na malinis, ligtas, at higit sa lahat, malayo kay Marian. Pagkatapos paliguan si Sophie at bihisan ng malinis na damit, pinakain niya ito ng mainit na sopas. Ito ang unang pagkakatapuno nitong nakita si Ethan na pumasok sa kusina para magluto. Laging may mga katulong na gumagawa niyon para sa kanila. Habang tahimik na kumakain si Sophie, pinagmamasdan siya ni Ethan. Napansin niya ang bawat maliit na detalye, ang paraan ng paghawak nito sa kutsara, ang bahagyang panginginig pa rin ng mga kamay, ang pag-iwas nito sa kanyang mga mata. Napakaraming nasira sa loob ng 3 buwan. Paano niya ito bubuuin muli? Nang matapos kumain ng anak, dinala niya ito sa malambot na kama. Kinumutan niya ito at umupo sa tabi nito. Hinihimas ang buhok. Pop! Sa wakas ay nagsalita si Sophie. Ang boses ay mahina, parang isang bulong. Yes, princess? Hindi na po tayo babalik doon? Tanong nito, may takot sa mga mata. Umiling si Ethan at hinawakan ang kamay ng anak. Hindi na. Simula ngayon, palagi mo nang kasama si Papa. Promise yan. Walang pwedeng manakit sa'yo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sophie bago ito tuluyang makatulog dahil sa pagod. Ang nangiting iyon ang nagsilbing gasolina sa nag-aalab na determinasyon sa dibdib ni Ethan. Kinabukasan, agad niyang tinawagan si Attorney De Leon, ang pinakamagaling na abogadong kilala niya. Nagkita sila sa isang private office. I want a divorce, and I want sole custody of my daughter. Diretsang sabi ni Ethan matapos ilahad ang buong pangyayari. Inilabas niya ang kanyang cellphone
at ipinakita ang mga litratong kinuha niya ng kalat sa bahay at ang pasa sa braso ni Sophie. Tumango si Attorney De Leon. Ang mukha ay seryoso. This is strong evidence, Ethan. Pero kailangan nating maging handa. Marianne's camp will surely fight back. Gagawin nilang pangit ang laban. I don't care. Matigas na sabi ni Ethan. I will do everything. I will spend every peso I have to make sure my daughter is safe with me. Nagplano sila ng mga susunod na hakbang. Kailangan nilang kumuha ng medical report para sa pasa ni Sophie at maghanap ng mga testigo na makakapagpatunay sa kapabayaan ni Marianne. Panatag ang loob ni Ethan. Nasa panig niya ang katotohanan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinagabihan, habang tinutulungan niya si Sophie sa pagguhit, tumunog ang kanyang cellphone, si Attorney De Leon. Ethan, may problema tayo, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay nagmamadali. May kumalat na article online. Check your email. I sent you the link. Agad na binuksan ni Ethan ang kanyang laptop at doon, sa isang sikat na gossip website, bumungad sa kanya ang isang headline na tila isang sampal sa kanyang mukha. Milyonaryong CEO, itinaboy ang kawawang mag-ina. Asawa ni Ethan Collins na si Marianne, umiiyak na nanawagan. Nanginginig ang kamay ni Ethan habang binabasa ang artikulo. Puno ito ng mga kasinungalingan, isang kwento na binaliktad ang lahat. Ayon sa artikulo, si Marianne ay isang mapagmahal na ina na matagal nang nagtitiis sa isang abusado at workaholic na asawa. Ang pag-uwi raw ni Ethan ay sinundan ng isang marahas na pag-aaway kung saan sinaktan siya nito at pinalaya silang mag-ina nang walang dala kahit isang sentimo. Ang pinakamasaklap, may mga litratong propesyonal na kuha. Si Marianne, na may pekeng pasa sa pisngi na gawa ng makeup, ay umiiyak habang yakap ang isang teddy bear, ang paboritong laruan ni Sophie na naiwan sa bahay. Naramdaman ni Ethan ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ito ay isang perpektong dula, isang kalkuladong pag-atake. Papa, what's wrong? Napalingon siya kay Sophie. Nakatingin ito sa screen ng laptop. Nakita nito ang litrato ni Marianne na umiiyak. Biglang nabitawan ni Sophie ang kanyang krayola. Nanlaki ang mga mata nito at nagsimulang manginig. Ang baso ng tubig sa tabi nito ay natabig at nabasag sa sahig. Si Mama, nauutal na sabi ng bata. Galit siya. No, princess, no. Mabilis na sabi ni Ethan. Isinara ang laptop at niyakap ang anak. Ngunit huli na. Ang takot ay bumalik na sa mga mata nito. Muling tumunog ang cellphone niya. Isang text message mula kay Attorney De Leon. Ethan, this is bad. She's not just asking for half of your assets. She just filed for sole custody of Sophie. Sinasabi niya na ikaw ay isang unfit and violent father. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Ang eskandalong nilikha ni Marianne ay mabilis na kumalat na parang apoy. Bawat tawag sa telepono ni Ethan ay mula sa isang taong humihingi ng paliwanag. Mga kliyente, mga kasosyo sa negosyo, at ang pinakamatindi, ang board of directors ng kanyang sariling kumpanya. Ethan, this is a PR nightmare, sabi ni Mr. Sandoval, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board, sa isang emergency meeting. Ang imahe ng kumpanya ay nakasalalay sa imahe ng CEO nito. Kailangan mong ayusin ito, mabilis. Nagtiiim ang kanyang bagang habang pinakikinggan ang mga concern nila. Hindi ito concern, ito ay paghuhusga. Nakikita niya sa kanilang mga mata. Sa isang iglap, hindi na siya si Ethan Collins, ang CEO na nagpalago ng kumpanya. Siya na ngayon si Ethan Collins, ang asawang nangaabuso, ayon sa chismis. Inaayos ko na, mariin niyang sagot. Pero alam niyang hindi sapat ang mga ebidensya niya. Ang mga litrato ng maruming bahay ay pwedeng sabihing gawa-gawa lang. Ang salita niya laban sa mga peking luha ni Marianne.
Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatawaran, isang bagay na sisira sa maskara ng pagiging biktima nito, at may isang lugar lang siyang maiisip kung saan niya iyon mahahanap. Kinagabihan, bumalik siyang mag-isa sa mansyon. Iniwan niya si Sophie sa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaan niyang kasambahay sa penthouse. Pagpasok niya sa bahay, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang kalat ay nandoon pa rin, tila isang nagyayelong eksena mula sa nakaraan. Ngunit ngayon, may iba na siyang hinahanap, isang bagay na makakapagbigay linaw sa lahat. Umakyat siya sa kanilang dating kwarto. Dumiretso siya sa walk-in closet ni Mariane, sa hanay ng mga mamahaling sapatos at bag na binili niya para dito. Walang kahit anong bakas ng personal na gamit, pero alam niyang may itinatago si Mariane. Pagkatapos ay pumasok siya sa maliit na home office na katabi ng kanilang silid. Dito madalas magkulong si Mariane. Tumingin siya sa paligid, mga libro, mga palamuti. Walang kakaiba. Napatigil ang kanyang tingin sa isang malaking painting na nakasabit sa dingding. Isang abstract na obra na hindi niya kailanman nagustuhan, pero paborito raw ni Mariane. May isang bagay sa painting na yon, isang pakiramdam. Lumapit siya, pinakiramdaman ang gilid ng frame, at doon, sa likod, nakapa niya ang isang maliit na kawit. Dahan-dahan niyang itinaas ang painting. Bumungad sa kanya ang isang maliit na butas sa dingding, isang safe na nakatago. Hindi na siya nagulat. Mabilis niyang sinubukan ang mga kombinasyon na alam niya. Birthday ni Mariane, anniversary nila, birthday ni Sophie. Walang gumana. Napapikit siya sa inis. Anong numero ang gagamitin ng isang taong makasarili? Sinubukan niya ang sariling birthday ni Mariane, pero pabaliktad. Click. Bumukas ito. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman. Isang maliit na kahon lang na gawa sa kahoy. Kinuha niya ito at umupo sa silyang naroon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, may mga nakatuping sulat. Mga sulat ng pag-ibig, ngunit hindi mula sa kanya. Binuksan niya ang isa. Ang mga salita ay puno ng pagnanasa at mga pangako, mga plano. My dearest Mariane, konting tiis na lang. Malapit na nating makuha ang lahat ng para sa atin. Ang matandang iyon ay wala ng kamalay-malay. Nabitawan niya ang sulat na para siyang napaso. Sa ilalim ng mga sulat may isang litrato. Isang litrato ni Mariane, nakangiti habang may isang lalaking yumayakap sa kanya mula sa likod. Ang mga kamay nito ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang baywang. Nasa isang yate sila. Masaya. Walang pakialam sa mundo. Hindi ang pagtataksil ang nagpayanig sa mundo ni Ethan. Ang mukha ng lalaki. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Kilalang kilala niya ang mukha na yon. Ang mapanuyang ngiti. Ang mga matang puno ng kayabangan. Si David Reyes, ang kanyang mortal na kaaway sa negosyo. Ang lalaking sinubukan siyang sirain, 5 taon na ang nakalipas. Ngunit nabigo. Ang lalaking sumumpang babalikan siya. At ngayon, naintindihan na ni Ethan ang lahat. Hindi ito simpleng pagnanakaw ng pera. Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang matagal nang binalak na paghihiganti. Napayukom ang kanyang mga kamao. Ang litrato ay nayupi sa kanyang palad. All this time, bulong niya sa sarili sa nakakabinging katahimikan ng silid. Planado ang lahat. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Ethan ay dalhin ang lahat ng nalaman niya kay Attorney De Leon. Inilatag niya sa mesa ang kahon, ang mga sulat, ang litrato. Natahimik ang abogado habang sinusuri ang mga ebidensya. Ang seryosong mukha nito ay lalong naging mabagsik. David Reyes, bulong ni Attorney De Leon. Kilala ko ang taong yan. Marumi siyang maglaro, Ethan. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon at pera niya para baliktarin ang sitwasyon. Tumingin ito sa mga mata ni Ethan. Ngayong alam na natin ang plano nila,
dodoblehin nila ang pag-atake. Kailangan nating maging handa. Handa ako, matigas na sabi ni Ethan. Gawin natin ang lahat. Bumuo sila ng estratehiya. Gagamitin nila ang ebidensya ng relasyon ni na Marian at David, kasama ang motibo ng paghihiganti, para ipakita sa korte na ang lahat ng akusasyon laban kay Ethan ay bahagi ng isang mas malaking masamang plano. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam si Ethan ng kaunting pag-asa. May hawak na siyang sandata. Ngunit tulad ng sinabi ng kanyang abogado, si David Reyes ay hindi isang kalaban na madaling matalo. 2 araw bago ang unang hearing para sa temporary custody, tumawag si Attorney De Leon. Ang boses nito ay naglalaman ng isang balitang hindi inaasahan ni Ethan. May ipinasa silang bagong ebidensya sa korte, Ethan, sabi ng abogado. Mga voice recording? Napakunot ang noo ni Ethan. Voice recording? Anong voice recording? Ipinadala ko na sa email mo. Pakinggan mo. Dali-daling binuksan ni Ethan ang kanyang laptop. May 3 audio files. Pinindot niya ang play sa una. Narinig niya ang sarili niyang boses, galit at malakas. Huwag mo akong pakialaman. Hindi mo naiintindihan. Biglang naputol. Sa pangalawang file, boses ulit niya. Sawang-sawa na ako sa'yo. Umalis ka sa harapan ko. Putol ulit. Sa pangatlo, ang pinakamasakit sa lahat ay isang pag-uusap. Boses ni Sophie. Papa, can we play? Boses ni Ethan iritado. Not now, Sophie. Can't you see I'm busy? Just go to your room. Napatulala si Ethan. Ang mga salitang iyon, pamilyar sa kanya. Pero ang konteksto ay mali. Ang unang dalawa ay mula sa isang business call, kung saan kausap niya ang isang incompetent na supplier. Ang pangatlo, oo. Sinabi niya yon. Ngunit yon ay dahil nasa gitna siya ng isang napaka-importanteng international video conference. Pagkatapos noon ay bumawi siya sa anak. Ngunit sa paraan ng pagkakaputol at pagkakadikit-dikit ng mga salita, lumabas siyang isang halimaw, isang ama na laging sumisigaw, isang asawang walang pasensya. Pinutol-putol nila. Sabi ni Ethan sa telepono, ramdam niya ang panlalamig sa kanyang buong katawan. This is manipulated. Alam ko, Ethan, sagot ng abogado. Pero mahirap patunayan yan sa maikling panahon. At hindi lang yan ang problema. Ano pa? May testigo sila. Nag-play ng isang video si Attorney De Leon sa kanyang screen. Ito ay isang pre-recorded na testimonya. Bumungad sa screen ang mukha ni Yaya Mel, ang kasambahay na matagal nang nag-aalaga kay Sophie, na personal pa niyang pinili. Umiiyak si Yaya Mel sa video. Lagi pong busy si Sir Ethan. Pagod po siya palagi pag-uwi. Minsan po, pag kinakausap siya ni Ma'am Marian o ni Sophie, nasisigawan niya po sila. Naaawa na nga po ako kay Ma'am. Siya na po lahat ang gumagawa sa bahay pero parang baliwala lang po sa kanya. Bawat salita ni Yaya Mel ay isang saksak sa likod ni Ethan. Pinagkakatiwalaan niya ito. Itinuring na pamilya. Pero malinaw na binili na ito ni na Marian at David. Ang bawat kasinungalingan ay binalot sa manipis na hibla ng katotohanan na ginagawang mas kapani-paniwala. Papa? Napalingon si Ethan. Nakatayo si Sophie sa may pinto ng kanyang opisina. Yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Nag-aalala ang mga mata nito. Bakit po may sumisigaw? Tanong ng bata. Narinig pala nito ang recording. Pinatay agad ni Ethan ang audio. Sinubukan niyang ngumiti. Wala yun, princess. Movie lang yun na pinapanood ni Papa. Lumapit siya sa anak at lumuhod. Princess, makinig ka kay Papa. May mga tao na maaaring may sabihing hindi maganda tungkol kay Papa. Pero promise mo sa akin, hindi ka maniniwala sa kanila, ha? Si Papa pa rin ito. Hindi sumagot si Sophie. Yumuko lang ito at niyakap ang kanyang laruan. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ethan ang tunay na takot.
Maaring may hawak siyang ebidensya laban kay Marian, pero sila naman may hawak na sandatang direktang nakatutok sa puso ng relasyon nila ng kanyang anak, ang tiwala. Muling nagring ang telepono, si Attorney De Leon ulit. Ethan, masamang balita. Kakarelease lang ng korte ng desisyon base sa mga bagong ebidensya. Nag-issue sila ng supervised visitation order. Anong ibig sabihin yan? Nagbuntong hininga ang abogado. It means the court has granted Marian's request. Papayagan siyang bisitahin si Sophie ngayong weekend with a social worker present. Ang araw ng pagkikita ay dumating ng mas mabilis kaysa sa gusto ni Ethan. Ang penthouse na nagsilbing kanlungan nila ay biglang parang naging isang hawla. Ang bawat tunog ng elevator sa labas ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Pinili ng korte ang isang neutral na lugar. Isang playroom sa isang family services center. Isang silid na puno ng mga makukulay na laruan at maliliit na upuan. Idinisenyo para maging komportable ang mga bata. Ngunit para kay Ethan, ang lugar na yon ay parang isang interrogation room. Okay lang yan, princess. Bulong ni Ethan habang inaayos ang buhok ni Sophie. Binihisan niya ito ng paboritong damit. Nandito lang si Papa sa tabi mo. Hindi ako aalis. Tumango si Sophie, ngunit ang mga mata nito ay hindi mapakali. Mahigpit ang hawak nito sa laylayan ng kanyang damit. Eksaktong 3:00 ng hapon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marian, kasama ang isang babaeng nasa mid-40s na may dalang clipboard, ang social worker. Ang Mariana na pumasok ay ibang-iba sa Marian na iniwan niya sa mansyon. Perpekto ang kanyang ayos. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na nagpapakita ng kababaang loob. Ang kanyang makeup ay minimal, sapat lang para pagtakpan ang anumang bakas ng pagpupuyat. Ngunit may bahagyang pamumula sa ilalim ng mga mata na tila nagpapahiwatig ng maraming araw ng pag-iyak. Isang perpektong pagganap. Sophie, anak ko, sabi ni Marian. Ang boses ay malambing at puno ng pananabik. Naglakad ito palapit. Nakalahad ang mga braso na para bang handa ng yumakap. Ngunit sa bawat hakbang ni Marian palapit, isang hakbang naman ang ginagawa ni Sophie paatras hanggang sa tuluyan na itong nagtago sa likod ng mga binti ni Ethan. Nakahawak ito ng mahigpit. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang pantalon. Nakita ni Ethan ang saglit na pag-flash ng inis sa mga mata ni Marian bago ito mabilis na napalitan ng isang nasasaktang tingin. Tumingin ito sa social worker na abalang nagsusulat sa kanyang clipboard. Nakikita niyo po ba? Sabi ni Marian, ang boses ay nanginginig. Ito po ang sinasabi ko. Tinatakot niya ang sarili kong anak laban sa akin. Hindi umimik ang social worker. Mr. Collins, maaari po bang umupo kayo doon sa sulok? Kailangan po naming bigyan ng pagkakataon si Mrs. Collins na makasama ang bata. Naramdaman ni Ethan ang paghigpit ng kapit ni Sophie. Papa, don't go! Bulong nito. Lumuhod si Ethan. Princess, andyan lang ako sa upuan. Nakikita mo ako. Hindi ako aas. Tiniyak niya sa anak. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay nito at umupo sa itinalagang lugar para sa kanya. Ramdam niya ang mga mata ng social worker na nakamasid sa bawat galaw niya. Sinubukan ni Marian ang lahat. Naglabas ito ng isang malaking manika. Mas malaki pa sa mga laruan ni Sophie sa penthouse. Tingnan mo, baby. Binili ito ni Mama para sa'yo. Hindi gumalaw si Sophie. Kumuha ito ng isang aklat ng kwento. Gusto mo bang basahan kita? Yung paborito mo? Umiling si Sophie. Ang mga mata ay nakatutok pa rin kay Ethan. Lumipas ang isang oras na parang isang taon. Si Marian ay patuloy sa kanyang mga pagtatangka. Si Sophie ay nanatiling tahimik at hindi gumagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. At si Ethan, nakaupo sa sulok, pinipigilan ang sarili na tumakbo at kunin ang kanyang anak palayo sa lugar na yon. Hanggang sa isang sandali, nawalan na ng pasensya si Mariane. Sophie,
Ano ba? Medyo tumaas ang boses nito. Sinubukan nitong abutin ang kamay ng bata. Halika na dito. Don't be stubborn. Mama is here. Sa pag-abot ng kamay ni Marian, napasigaw si Sophie. Isang maikli ngunit matinis na sigaw ng takot. Huwag po. Ayoko. Bigla itong tumakbo, hindi papunta sa mga laruan, kundi papunta kay Ethan. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit at nagsimulang humikbi. Agad na tumayo si Ethan at niyakap ang anak. Hinaplos niya ang likod nito. Shh, it's okay. Papa's here. Tumingin siya kay Marian at sa mga mata nito, nakita niya hindi ang sakit ng isang ina, kundi ang pagkatalo ng isang actress na hindi nakuha ang gusto niya. Mabilis na lumapit ang social worker. Oras na po. Tapos na ang visitation. Habang isinusulat ng social worker ang kanyang mga huling tala, sinamantala ni Marian ang pagkakataon na lumapit kay Ethan. Masaya ka na? Bulong nito. Puno ng galit. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Ginawa mo siyang sandata laban sa akin. Wala akong ginagawa, Marian. Malamig na sagot ni Ethan. Nakikita lang niya kung sino ka talaga. Nang gabing iyon, sa penthouse, kahit ligtas na sila, hindi mapakali si Sophie sa kanyang pagtulog. Binabangungot ito. Paulit-ulit na gumagalaw at bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Ethan. Nilapitan niya ang natutulog na anak para kumutan itong muli. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya itong nagsalita ng malinaw. Isang pangalan ang binanggit nito sa kanyang pagtulog. Isabella. Napatigil si Ethan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isabella, ang pangalan ng kanyang yumaong unang asawa, ang tunay na ina ni Sophie. Isang pangalan na hindi niya kailanman binanggit sa harap ni Marian. Isang pangalan na akala niya ay matagal nang nakalimutan ng isang batang 2 taong gulang pa lang noon. Paano? Paano naalala ni Sophie ang pangalang iyon ngayon? Ang pangalang binanggit ni Sophie sa kanyang pagtulog ay nag-iwan ng malalim na palaisipan kay Ethan. Ngunit wala siyang panahong isipin iyon ng matagal. Dumating ang araw ng hearing para sa temporary custody. Ito ang araw na magdedesisyon ng korte kung kanino pansamantalang mapupunta ang pangangalaga kay Sophie habang dinidinig ang kaso ng diborsyo. Pumasok si Ethan sa korte na may bigat sa dibdib, ngunit may tiwala sa kanyang abogado at sa mga ebidensyang hawak nila. Sa kabilang panig, nakita niya si Marian, nakasuot ng itim, tila isang nagluluksa. Katabi nito si David Reyes na nagpapanggap bilang isang concerned family friend. Ang mukha ay puno ng pekeng simpatiya. Nagsimula ang hearing. Unang ipinresinta ng kampo ni Marian ang kanilang mga ebidensya. Ang mga edited na voice recording, ang madamdaming testimonya ni Yaya Mel, at ang mga litrato ni Marian na nasasaktan. Ngunit ang pinakamatinding alas nila ay ang report mula sa social worker. Your Honor, nagsimulang magsalita ang abogado ni Marian, isang matandang lalaki na may matalas na dila. Ayon sa report ni Ms. Santos, the court-appointed social worker, nagpakita po ang bata ng matinding takot at pag-ayaw sa kanyang ina. At sa unang tingin, mukha itong pabor sa panig ng ama. Huminto ito, hinayaan ang mga salita na mag-sink in sa isip ng lahat sa silid. Pero Your Honor, kung susuriin po natin ng mas malalim, ang reaksyong ito ay isang classic na sintomas ng tinatawag nating parental alienation syndrome. Isang kondisyon kung saan ang isang magulang, sa kasong ito ang ama, ay sistematikong sinisiraan ng ina sa isipan ng bata. Tinatakot, nilalaso ng isipan. Kaya naman sa halip na pagmamahal, takot ang nararamdaman ng bata sa kanyang ina. Objection, Your Honor. That's a baseless accusation. Mabilis na tumayo si Attorney De Leon. Sustained, sabi ng hukom. Ngunit baka sa mukha nito ang interes sa argumento. Nagpatuloy ang abogado ni Marian.
Ipininta niya si Ethan bilang isang makapangyarihang tao na kayang manipulahin ang lahat, pati na ang isipan ng sariling anak. Ginamit niya ang pagiging abala ni Ethan sa trabaho bilang patunay ng kapabayaan at ang galit nito bilang patunay ng pagiging marahas. Nang pagkakataon na ni Attorney De Leon, buong giting niyang ipinresinta ang kanilang panig. Ang mga litrato ng kapabayaan, ang mga bank statement na nagpapakita ng malaking gastos ni Marian sa sugal, at ang pinakamahalaga, ang ebidensya ng relasyon nito kay David Reyes. Your Honor, this is not a simple custody case, sabi ni Attorney De Leon. This is a calculated scheme, isang plano ng paghihiganti at panloloko na isinagawa ni na Mrs. Collins at Mr. Reyes. Ngunit ang reaksyon ng hukom ay hindi ang inaasahan ni Ethan. Attorney, sabi ng hukom, isang babaeng may matigas na ekspresyon. Ang relasyon ni Mrs. Collins sa ibang tao ay isang issue para sa divorce proceedings, ngunit sa ngayon, ang tanging mahalaga sa korteng ito ay ang kapakanan ng bata. At ang nakikita ko ay isang batang natatakot sa kanyang ina at isang ama na, aminin man natin o hindi, ay may kasaysayan ng pagiging absentee parent dahil sa kanyang trabaho. Para kang sinuntok sa sikmura si Ethan, ang kanyang pagsasakripisyo para sa pamilya, ang pagtatrabaho niya para maibigay ang lahat, ay ginagamit na ngayong sandata laban sa kanya. Tumayo ang hukom para ibigay ang kanyang desisyon. While this court is not issuing a final verdict today, I must express my deep concern over the apparent alienation of the child from her mother. Para sa kapakanan ng bata, mahalaga na mapanatili ang relasyon niya sa parehong magulang. Huminto ito at tumingin ng diretso kay Ethan. Therefore, the court orders for an increase in the supervised visitation rights of the mother, Mrs. Marianne Collins, to 3 times a week. Furthermore, the child, Sophie Collins, will undergo counseling with a court-appointed psychologist to assess the root of her anxiety. This court will reconvene in 1 month to review the psychologist's report and make a more permanent decision. This is unacceptable, bulong ni Ethan sa kanyang abogado. Ethan, kumalma ka, sabi ni Attorney De Leon, ngunit hindi niya kaya. 3 beses sa isang linggo. 3 beses sa isang linggo niyang isusuko ang kanyang anak sa isang sitwasyon na alam niyang nagdudulot dito ng takot. Ito ay hindi isang panalo. Ito ay isang pagkatalo. Isang malaking pagkatalo. Nakita niya ang ngiting tagumpay sa mga labi ni Marian at David habang papalabas sila ng korte. Nang gabing iyon, naupo si Ethan sa dilim ng sala, hawak ang isang baso ng whiskey na hindi niya iniinom. Naramdaman niya ang pagkabigo. Ang kawalan ng pag-asa. Ginawa na niya ang lahat, pero natatalo pa rin siya sa laro ng kasinungalingan. Paano kung sa huli, manalo sila? Paano kung makuha nila si Sophie? Ang pag-iisip pa lang noon ay sapat na para madurog ang kanyang puso. Pumasok siya sa silid ng anak. Nakita niya si Sophie na mahimbing na natutulog, yakap-yakap pa rin ang teddy bear. Ang payapang mukha nito, ang tanging liwanag sa madilim niyang mundo. May mga tuyong bakas ng luha sa pisngi nito. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok nito. Sa sandaling iyon, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, sa pakiramdam na nawala na ang lahat, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. May isa pa siyang alas, isang alas na ayaw niyang gamitin. Isang katotohanan na matagal na niyang itinatago para protektahan ang kanyang anak. Ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian. Ito na ang huling baraha. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Attorney De Leon. Attorney, sabi niya, ang boses ay desidido. Maghanda ka. Sa final hearing, sasabihin ko ang lahat. Ethan, sigurado ka ba dyan? Tanong ng abogado. Alam kung ano ang tinutukoy niya. That will change everything. Tumingin si Ethan sa natutulog niyang anak. Wala nang mas importante pa kaysa sa kanya.
Huminga siya ng malalim. Sasabihin ko sa kanila ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol kay Isabela. Ang isang buwan na palugit ng korte ay naging isang karera laban sa oras. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ni Sophie, si Ethan at si Attorney De Leon ay nagpupulong. Pinaplano ang bawat detalye ng kanilang huling pag-atake. Hindi na ito tungkol sa mga voice recording o sa mga financial records. Ang laban na ito ay tungkol sa katotohanan. Isang katotohanan na mas malalim at mas masakit. Kailangan nating makuha ang original na birth certificate ni Sophie Ethan, sabi ni Attorney De Leon. At kailangan natin ng mga testigo na makakapagpatunay sa relasyon mo kay Isabela. Mga kaibigan, pamilya, kahit sino na nakakakilala sa inyo noon. Ito ang pinakamahirap na bahagi para kay Ethan. Ang buksan muli ang isang kabanata ng kanyang buhay na matagal na niyang isinara at ikinulong sa kanyang puso. Binalikan niya ang mga lumang album. Nakita niya ang mga litrato nila ni Isabela. Masaya, puno ng pangarap, bago ang aksidenteng kumuha dito. Sa bawat litrato, nasasaktan siya, ngunit sa bawat alaala, lalong tumitibay ang kanyang loob. Kailangan niyang gawin ito para kay Isabela at higit sa lahat, para kay Sophie. Sa gitna ng lahat ng legal na paghahanda, sinigurado ni Ethan na ang bawat sandaling kasama niya si Sophie ay mahalaga. Dahil sa utos ng korte, kailangan pa rin nilang pumunta sa supervised visitations, ngunit sa labas noon, sinubukan niyang lumikha ng mga bagong, masasayang alaala. Isang hapon, dinala niya si Sophie sa isang parke sa tabi ng dagat, isang lugar na espesyal sa kanya. Alam mo ba, Princess? Sabi ni Ethan habang nakaupo sila sa isang bench at kumakain ng ice cream. Dito sa park na to kami, unang nag-date ng mama mo. Ni Mama Marian? Tanong ni Sophie. Umiling si Ethan. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi. Yung unang mama mo. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang isang luma at medyo kupas ng litrato. Isang litrato ni Isabela, nakangiti habang nakatingin sa kamera, ang buhok ay nililipad ng hangin mula sa dagat. Ang pangalan niya ay Isabela, mahinang sabi ni Ethan. Pero tinatawag ko siyang Belle, Mama Belle mo. Kinuha ni Sophie ang litrato, tinitigan niya ito ng matagal. Ang kanyang maliliit na daliri ay marahang hinaplos ang mukha sa larawan. Walang pagtataka sa kanyang mga mata, kundi isang uri ng pagkilala. Mama Belle, ulit niya. Ang boses ay malinaw. Tumingin siya kay Ethan. Siya po yung kumakanta sa akin dati? Natigilan si Ethan. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Si Isabela, na buntis pa lang kay Sophie, ay laging kumakanta ng isang particular na lullaby. At nang ipinanganak si Sophie, iyon ang lagi niyang kinakanta para patulugin ito. Paanong? Naalala mo? Tanong ni Ethan. Hindi makapaniwala. Tumango si Sophie. Minsan, sa panaginip ko, naririnig ko po siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ethan ang isang mainit na agos ng lakas na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang alaala ni Isabela at ang pagmamahal na hindi namatay ay kasama niya. Ilang araw bago ang final hearing, handa na ang lahat. Nasa kanila na ang mga dokumento. Nakontak na nila ang mga taong handang tumestigo. Nang gabing iyon, habang tinitingnan niya ang mga papeles sa kanyang opisina, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat. Huwag mong ituloy ang plano mo. Alam niyang galing ito kay David. Isang babala, isang pagbabanta, isang senyales na alam nilang may alas siyang ilalabas at natatakot sila. Sa halip na matakot, mas lalong nag-alab ang kanyang determinasyon. Tumawag siya kay Attorney De Leon. Ready na ba ang lahat para sa Lunes?
Tanong ni Ethan. Lahat handa na. Sagot ng abogado. Ito na ang huling laban, Ethan. Handa ka na ba? Tumingin si Ethan sa pinto ng kanyang opisina. Nakatayo doon si Sophie, hawak-hawak pa rin ang litrato ni Isabela. Tila ayaw na nitong bitawan. Ngayon lang ako naging ganito kahanda, sagot ni Ethan. Ang courtroom ay puno ng tensyon. Ang bawat upuan ay okupado ng mga reporter at mga usisero. Lahat ay nag-aabang sa magiging katapusan ng eskandalosong kaso ng mga Collins. Sa isang panig, si Ethan, kalmado at desidido, katabi si Attorney De Leon. Sa kabilang panig, si Marian at David, nagpapakita ng isang imahe ng kumpiyansa. Ngunit kung titingnan ng maigi, may bakas ng kaba sa kanilang mga mata. Unang tinawag sa witness stand si Marian. Sa ilalim ng paggabay ng kanyang abogado, gumanap siya ng buong husay. Umiiyak niyang isinalaysay ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Isang kwento ng isang ina na nagmamahal ng lubos, ngunit pinagkakaitan ng karapatan. Isang asawang nagtitiis sa isang abusadong lalaki. Ang tanging gusto ko lang po, Your Honor, humahagulgol niyang sabi, ay ang makasama ang anak ko. Ang bigyan siya ng isang buo at masayang pamilya. Iyon lang po. Ang kanyang pagganap ay nakakuha ng simpatiya mula sa marami sa silid. Tumingin siya kay Ethan, isang tingin na napuno ng panunumbat at pagiging biktima. Pagkatapos niya, sumalang ang mga testigo nila. Kasama na ulit si Yaya Mel na inulit ang kanyang mga kasinungalingan. Nang sa wakas ay pagkakataon na ng panig ni Ethan, isang bagong enerhiya ang bumalot sa silid. The defense calls Ethan Collins to the stand. Anunsyo ni Attorney De Leon. Kalmadong umupo si Ethan. Sinimula ni Attorney De Leon ang kanyang pagtatanong, una sa pamamagitan ng pagpapabulaan sa mga paratang gamit ang mga ebidensya ng panloloko ni Marian. Ipinakita niya ang mga bank statement, ang mga testimonya mula sa mga taong nakakita sa pagsusugal ni Marian. Pagkatapos, ipinakita niya ang mga litrato at sulat. Mr. Collins, kilala niyo po ba ang lalaking ito? Tanong ni Attorney De Leon. Itinaas ang litrato ni Marian at David. Opo, sagot ni Ethan. Siya, si David Reyes, ang lalaking matagal nang may relasyon sa aking asawa. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Nagprotesta ang abogado ni Marian, ngunit pinayagan ng hukom na magpatuloy ang pagtatanong. At ngayon, Mr. Collins, sabi ni Attorney De Leon, huminga ng malalim. May isa pa akong tanong. Isang tanong na magbibigay linaw sa lahat ng ito. Sino po ang ina ni Sophie Collins? Dito na nagbago ang lahat. Napatingin si Marian. Ang muka ay nagpapakita ng pagkalito at takot. Ang ina ng anak ko. Nagsimulang magsalita si Ethan. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ay si Isabela Reyes Collins, ang aking yumaong asawa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Maging ang hukom ay napasandal sa kanyang upuan, tila hindi makapaniwala. Your Honor, for the record, mabilis na sabi ni Attorney De Leon, nais po naming isumite bilang ebidensya ang opisyal na kopya ng birth certificate ni Sophie Collins. Ipinakita niya ang dokumento. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan, Mother, Isabela Reyes Collins. Objection! Irrelevant, Your Honor. Sigaw ng abogado ni Marian, ngunit halata na rin ang gulat sa mukha nito. Overruled. I want to hear this, counsel. Mariing sabi ng hukom. Sa utos ng kanyang abogado, isinalaysay ni Ethan ang lahat. Ang kwento ng pagmamahalan nila ni Isabela. Ang aksidenteng kumitil sa buhay nito 2 linggo lang matapos ipanganak si Sophie. Ang kanyang kalungkutan at desperasyon na makahanap ng isang ina para sa kanyang anak na nagtulak sa kanya sa isang mabilis at maling desisyon. Ang pakasalan si Marian na noon ay nagpanggap bilang isang maunawain at mapagmahal na babae. Minahal ko si Marian o inakala kong minahal ko siya. Pagpapatuloy ni Ethan, ang mga mata ay nakatuon sa hukom.
Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Itinuring ko siyang tunay na asawa. Ang tanging hiniling ko lang ay mahalin niya si Sophie na parang tunay na anak. Pero hindi niya ginawa. Dahil sa bawat pagtingin niya sa anak ko, hindi isang bata ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang alaala ng babaeng tunay kong minahal. Sinungaling. Hindi na napigilan ni Marian ang sarili. Tumayo ito at sumigaw. Ang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng nabakbak. Kasalanan ng bata na yan. Palagi niyang pinaaalala sa akin si Isabela. Palagi niyang ipinamumukha sa akin na kahit anong gawin ko, pangalawa lang ako, na anino lang niya ako. Ang kanyang pagsabog ay isang pag-amin sa harap ng lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at inggit. Doon, sa harap ng korte, lumabas ang tunay na kulay ni Marian. Hindi isang mapagmahal na ina, kundi isang babaeng puno ng hinanakit. Napagtanto ni David, natalo na sila. Sinubukan niyang pakalmahin si Marian, ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Pumukpok ang hukom ng kanyang gavel. Order! Order in the court! Ngunit ang sigaw ni Marian ang tanging narinig ng lahat. Ang katotohanan na matagal na niyang itinatago sa likod ng mga kasinungalingan ay sumabog na. At ang pagsabog na yon ang tuluyang sumira sa kanya. Tumahimik ang lahat nang muling pumukpok ang hukom. Ang mukha nito ay hindi na mababakasan ng anumang pagdududa. The court will take a brief recess to deliberate. Anunsyo nito? Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kina Marian at David, isang tingin na nangangako ng katarungan. Habang ipinapahayag ang recess, 2 pulis ang dahan-dahang lumapit sa kinauupuan ni Marian at David. Ang desisyon ng hukom pagkatapos ng recess ay mabilis at walang paligoy-ligoy. After careful deliberation, and in light of the shocking revelations presented today, nagsimula ang hukom. Ang boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong silid. This court finds Mr. Ethan Collins to be the fit and rightful parent. I am therefore granting him sole and permanent custody of his daughter, Sophie Collins. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Ethan. Isang bigat na tila tinanggal sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Furthermore, nagpatuloy ito. Ang tingin ay lumipat kay Marian at David. Dahil sa mga ebidensya ng panloloko, perjury, at conspiracy to commit fraud, inaatasan ko ang district attorney na buksan ng isang criminal investigation laban kina Marian Collins at David Reyes, effective immediately. Sa hudyat na yon, ang 2 pulis na kanina pa'y nakatayo sa malapit ay lumapit na sa kanila. Ma'am, sir, sasama po kayo sa amin. Walang nagawa si Marian, kundi magpumiglas habang isinusaut sa kanya ang posas. Ang kanyang mga sigaw ng hindi totoo yan, at Ethan, babayaran mo ito, ay nawalan na ng saysay. Si David naman ay tahimik lang, ang muka ay blangko, alam na ang laro ay tapos na. Habang inilalabas sila ng courtroom, nagtama ang mga mata nila ni Ethan sa huling pagkakataon. Walang nakita si Ethan sa mga mata ni Marian, kundi purong galit. Ngunit wala na siyang naramdamang kahit ano para dito. Tanging awa. Paglabas ni Ethan sa korte, sinalubong siya ng liwanag ng mga kamera at ng mga tanong mula sa media. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging gusto niya lang ay ang makauwi sa kanyang anak. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso ni Marian at David ay umusad at naharap sila sa mabibigat na kaso. Ang pangalan ni Ethan ay nalinis. Ang kumpanya niya ay muling tumatag. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa boardroom o sa korte. Nangyari ito sa loob ng kanyang tahanan. Ipinagbili ni Ethan ang malaking mansyon, kasama ang lahat ng alaala, mabuti man o masama, na nakapaloob doon. Lumipat sila ni Sophie sa isang mas maliit, mas komportableng bahay sa tabi ng dagat. Isang bahay na puno ng liwanag at halakhak, hindi ng katahimikan at takot. Binago ni Ethan ang kanyang schedule sa trabaho.
Mas kaunti na ang kanyang mga biyahe. Tuwing 5:00 ng hapon, tinitiyak niyang nakauwi na siya para makasama ang anak. Sila ang magkasamang nagluluto ng hapunan, nagbabasa ng libro, at naglalakad sa dalampasigan tuwing paglubog ng araw. Isang hapon, habang nakaupo sila sa buhanginan at pinapanood ang mga alon, naramdaman ni Ethan ang pagyakap ni Sophie mula sa gilid. Isinandal nito ang ulo sa kanyang braso. "I love you, Papa," sabi nito. Ang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal na dati laging nakatago sa likod ng takot. Niyakap niya ito pabalik. "I love you more, my princess. So much more." Sa gabing iyon, para gunitain ang kaarawan ni Isabella, gumawa sila ng isang maliit na paper lantern. Sinulatan ito ni Sophie ng "We miss you, Mama Belle." Magkasama nilang pinalipad ito sa kalangitan. Pinanood nila itong tumaas ng tumaas, isang maliit na bituin ng pag-asa sa madilim na kalangitan, hanggang sa ito'y maglaho sa paningin. Nakangiti si Sophie, isang tunay at masayang nangiti. Sa sandaling iyon, alam ni Ethan na kahit dumaan sila sa isang matinding bagyo, nakarating na sila sa wakas sa isang payapang dalampasigan. Ang kanilang bagong simula ay narito na. Habang papasok sila sa bahay, biglang tumunog ang cellphone ni Ethan. Isang numerong pamilyar sa kanya. Ang guro ni Sophie sa bago nitong paaralan, si Miss Cruz. "Good evening, Mr. Collins. Sorry sa abala," sabi ng masiglang boses sa kabilang linya. "Gusto ko lang pong ikamusta si Sophie at para sabihin na rin po na siya ang laging nagvo-volunteer na magbasa ng storya sa klase. She's really blossoming." "Thank you, Miss Cruz. I'm glad to hear that," nakanggiting sagot ni Ethan. Mr. Collins." "Ethan," medyo nag-alangang sabi ng guro. "May parent-teacher conference po next week. Pero naisip ko lang, kung hindi ka busy, baka gusto mong magkape minsan para mapag-usapan pa natin ang progress ni Sophie." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ethan. Isang tunay na ngiti, hindi para sa negosyo o para sa publiko. Isang ngang ngiti para sa sarili niya. "I'd like that very much," sagot niya. Pagbaba niya ng telepono, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang buwan ay buo at maliwanag. Ang dagat ay kalmado. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang pag-asa, tulad ng alon, ay laging bumabalik. Isang taon na ang lumipas. Ang umaga sa bahay nila Ethan ay hindi na nagsisimula sa nakakabininging katahimikan, kundi sa amoy ng pancakes at sa masayang daldalan ng isang bata. "Papa, look! I made a smiley face on yours," sigaw ni Sophie habang inilalagay ang isang platong may pancake sa harap ni Ethan. May 2 hiwa ng saging ito para sa mga mata at isang unting whipped cream para sa ngiti. "Wow! This is a masterpiece, princess," nakangiting sabi ni Ethan, ginugulo ang buhok ng anak. Si Sophie, na dati laging nakayuko at tahimik, ay isa ng masigla at bibong bata. Siya ang star reader sa kanyang klase at mahilig ng magkuwento tungkol sa kanyang araw. Ang mga anino ng takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng ningning ng kumpiyansa at kaligayahan. Ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahan nang naghihilom. Salamat sa walang sawang pagmamahal at pasensya ng kanyang ama. Si Ethan naman, natagpuan ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman nakuha sa tuktok ng kanyang corporate world. Hindi na siya ang CEO na laging hinahabol ng oras. Isa na siyang ama na nilalasap ang bawat segundo kasama ang kanyang anak. Ang Collins, na apelyido, na dating nabahiran ng iskandalo, ay muli na namang iginagalang, hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil sa isang foundation na itinayo niya sa pangalan ni Isabella para tulungan ang mga batang biktima ng kapabayaan. Sina Marianne at David ay nahatulan sa mga kaso ng fraud at perjury. Matagal silang mawawala sa sirkulasyon. Ang kanilang mga pangalan ay unti-unti nang nalimot, naging isang masamang alaala na lang. Pagkatapos ng kanilang almusal, naghanda ang mag-ama para mamasyal sa dalampasigan.
Ngunit hindi lang silang dalawa. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang babaeng may malawak na ngiti, si Ana Cruz, ang guro ni Sophie. Tita Ana! Masayang sigaw ni Sophie at tumakbo ito para salubungin siya ng isang mahigpit na yakap. Hello, my little star reader, nakangiting sabi ni Ana. Hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin siya kay Ethan. Ready na kayo para sa kite flying mission natin? Always ready, Captain. Biro ni Ethan. At sa pagitan nila ni Ana, may isang klase ng pagtitinginan na puno ng pag-unawa, respeto, at isang namumuong pagmamahal. Ang dating Miss Cruz ay naging Ana na, isang mahalagang bahagi ng kanilang maliit na mundo. Maghapon silang naglaro sa dalampasigan. Ang tawa ni Sophie ay sumasabay sa ihip ng hangin habang pinalilipad nila ang saranggola. Tinitingnan ni Ethan ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya ngayon, ang kanyang nakaraan at ang kanyang hinaharap na magkasama sa isang perpektong sandali. Naaalala niya si Isabella, hindi na may sakit at lungkot, kundi may pasasalamat. Habang papalubog ang araw at nagkukulay kahelang kalangitan, naupo silang tatlo sa buhanginan, pinapanood ang saranggola na sumasayaw sa himpapawid. Inakbayan ni Ethan si Sophie at ang kamay naman ni Ana ay marahang dumapos sa kanyang braso. Tinitigan ni Ethan ang kanilang bahay na tanaw mula sa dalampasigan. Simple, maliit kumpara sa dati, ngunit punong-puno ng init. Naintindihan niya ngayon. Ang mansyon na dati niyang ipinagmalaki ay hindi isang paraiso. Isa iyong magandang kulungan, isang basag na paraiso. Ito ang tunay na paraiso. Hindi ito isang lugar. Isa itong pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas, ng pagiging buo, ng pagiging tahanan. Dahil ang tunay na paraiso ay hindi sa mansyon o sa yaman, kundi sa mga yakap, halakhak, at pagmamahal na buo at totoo.